Everybody sing. Inaral kong mag-prod, inaral kong gawa ng music sa cellphone ko. Sobrang laki ng factor ni Daddy. Bago pa ako matuto magsulat ng kanta, mayroon kaming studio sa gilid. Yung Old Soul siguro ako. Parang maganda itong first tattoo. Meaningful siya. Dami ko ring, struggles, challenges sa career, sa music career. Di naman palagi nag-hit yung song, Coming of Age. Anis. Yung Yearner final boss. Wala, nakakatawa lang. Kasi may ganun pala. Hi, Philippine Star! This is Rob Daniel, the artist behind hit songs Miss Miss and Rom-Com, and this is my journey on the rise. Minsan na lang ako magkaganito, minsan na lang ako muling mabuo, kaya sabihin mo na giliw ka. Alright, sa first photo, ano kaya to? ito yung teaser yung picture ko ng bata ko. Ito yung laruan na hindi ko natanda, pero bigay siguro ito ng magulang ko. Ano lang to, sobrang ito, si Little Rob. 2 or 3 years old siguro ako nito. So yan, medyo fresh pa siya dyan. Family ko, very masaya. Lagi kaming nag-celebrate. Kunyari, may achievement. Kaya, kung sino may birthday, dapat lagi may handaan. Dapat lagi kaming kakain sa labas or maghahanda sa bahay. So, ano lang kami, very chill na family. Dalawa lang kami ng kapatid ko. Younger siya, 19 years old. Athlete siya. Ako, dating athlete. Para siya may naglalaro ng basketball. Very close kami. Lagi kami nag-aasaran, kukulitan. Yeah. Pero love na love ko yung kapatid ko. Lagi siyang binibili ng kung ano-anong gusto niya. Ako bilang kuya, gusto ko ma-experience niya yung buhay niya. Na kung paano niya gusto ma-experience. Yung family ko, mahilig lang sila sa music. Pero walang nag-take like as music, as professional job. Ako pa lang yung una. Pero mahilig silang kumanta, mahilig silang mag-karaoke, mahilig din sila sa iba't ibang klase ng music. Nung bata ka, kung tinatanong ko sa school, what is your dream job? Maging basketball player. Basketball talaga yung gusto ko. Ako ako yung parang nag-decide na hindi tuloy kasi yun nga, hindi naman tumangkad ng 6-footer. May music na lang. Binilan ako ng father ko ng gitara ng mga 13 years old. Nung una, tinry ko lang mag-aralan. Kung matutunan ko ng mabilis, baka para sa akin to. So, naaral ko siya ng mabilis. So, dun, mas nahasa akong kumanta, sarap ng tao. Nadala ko yung gitara ko sa school. Until sumali ako sa banda. So, nung time na yun, lakas ng band scene sa Philippines. Pero hindi ko siya tinitake as like, serious. Parang hindi ko pa nakikita ko yung sarili ko dati na umabot sa ganitong point. Parang dream guy nung high school na basketball player, tapos singer. May ganun bang moment na parang pag pinagsasabay mo na talaga siya? Hindi naman dream guy. Chill ako nun. Kung ano matripan kong gawin, ginagawa ko. Nagbabasketball ako nun, pero nag-music ako, na interest ako sa art. So, napunta ako sa multimedia arts na course. Ayun, nahilig din ako sa photography, sa filming. Nag-aaral pa rin ako actually. Mapua Malian Colleges of Laguna. Nung una, ang strand ko na senior high, STEM, engineering. Buti na lang may music. Nangyari yung Rob Daniel. Punta ako sa arts. Napunta yung passion ko sa photography and film. Medyo mahirap siya, of course. Kasi, imbis na music na iniisip mo, syempre may school ka pa on the side. After ng set mo sa stage, may assignment kang kailangang habulin. Medyo stressful siya ng konti, pero okay lang. Mabait naman yung mga po.
Yung course ko naman is art din. So, gusto ko rin matutunan yung photography, yung film. So, very interesting siya para sa akin. Dahil hindi nga siya music related yung course ko, refreshing siya. Okay, dito focus ako sa music, pero dito focus ako sa visuals, you know. So, ayun, na-enjoy ko naman. Si parents mo, yung sinabi mo yung family is medyo mahilig talaga sa music. Pero nung nakita nila na may talent ka, paano pa nila sinuport? Very supportive sila since then. Nung una kong nag-release ng kanta, lagi nila pinapakinggan. Of course, pag may mga bagong kanta, pinapakinggan rin nila muna. Parang di naman sila tumigil mag-support. And so until now, tuwan-tuwa pa rin sila sa music ko. So, nung bata ka ba, ikaw ba yung tipo, yung parents mo na, sige anak, kumanta ka sa stage, okay? Sige anak, pag may gathering, ikaw yung mag-prefer. May ganun moment pa. Medyo may ganun, pinapasayaw ka pag may ano. Pero hindi kasi ako dancer talaga eh. Pero yung nanay ko, pinipilit ako. Pero hindi talaga eh. Pero, ayun. Siguro dahil dun, na-push ako na mag-perform, magka-idea ako. Ganito yung feeling na kinakabahan sa harap ng tao. Medyo reserved ako na tao. Pero, kapag kasama ko yung mga kaibigan ko, of course, na-jolly ako, makuwento rin ako. Pero, siguro ako yung tipo na na tatawa-tawa lang sa gilid. Uy. Siguro 2020 to. Nung nadidiscover na ng tao yung ulap, parang naisip ko na mag-picture kaya ako na para lang may idea yung tao ano yung itsura ni Rob Daniel. So ito yung picture na yun sa studio ko dati, sa garahe namin. Nagtayo ako ng cellphone, ng stand. Tapos yun, may artist profile ako. Yun, sumali ako ng banda. Kasi na that time, lead guitar lang. Gitara lang ako sa gilid. So, ganito pala feeling mag-perform. And yun, every performance, nagagawa ko yung part ko, na-enjoy mo yung performance. So, ako na-realize na what if, parang ito na yun, parang ito yung gusto kong gawin. Tumutong na stage, gumawa ng music. Pero mostly battle of the bands. Kasi yun yung doon may prize. Hindi ko iniisip talaga yung pera. Iniisip ko talaga yung na-enjoy ko talaga tumugtog, na-enjoy ko mag-perform. At minsan yan, naubusan pa ako, walang pamasahe. Papunta sa rehearsal, papunta sa gig. Kailan ka naman nag-start pagsulat ng kanta? Nung pandemic ko, nasa bahay lang, privileged enough na, na makilala yung sarili, mas makapagsulat ng kanta. Tuto ko. So, inaral kong mag-prod, inaral kong gawa ng music sa cellphone ko. Kahit sa cellphone lang kasi wala rin ako masyadong gamit that time. So, inaral ko mag-drums, inaral ko mag-piano. Then, yun, doon ko na try magsulat ng kanta. Kapag nakakagawa ko ng beat or like ng sound, ng instruments, hirap magsalita kasi yung pandemic, hindi siya magandang taon talaga eh. Pero sa akin, as an artist, mas natutunan kong i-express yung sarili ko sa pagsulat, sa paggawa ng music. So, yung pandemic, yun yung time na natuto kong kilalanin yung sarili ko. Bago pa akong matuto magsulat ng kanta, mayroon kaming studio sa gilid, lalagyan ng drums, lalagyan ng gitara ko. So, dahil yung father ko, mahilig nga rin sa banda. Gumawa siya ng studio para doon jamming, doon kami nahasa. Then, nagamit ko siya nung natuto na akong magsulat, natuto na akong mag-produce ng kanta. Sobrang laki ng factor ni Daddy. Kasi siya yung, actually, gusto niya rin to yung magkaroon ng music career. Pero hindi niya talaga tinake to as like a serious job. So, fortunately, meron kaming pambiling gamit kahit pa paano. Nakabili siya ng gamit na nagamit ko rin tulad ng drums, gitara. Dumaan rin ako sa hip-hop no high school. Siyempre, sobrang lakas ng hip-hop ng time na yon. Pero nung natututo na akong gumawa ng music, doon ako na fall in love sa lumang music.
Kung ano yung pinapakinggan ng mga parents ko, mga tito ko before. Yung old soul siguro ako. So what year or song did you feel that you want to continue making music? Ulap. Siguro yung first song ko, Ulap. Since ginawa ko siya sa phone, but if mapunta ako sa isang magandang studio, ano pa kaya yung kaya kong magawa? So, ayun yung nasa isip ko before. Ngayon, nag-record na ako sa malaking studio. Unlimited na yung gamit ko, unlimited na yung kaya kong gawin. Bakit siya yung unang naging sinabi sa sarili mo, ay parang pwede ko na itong i-release? Ano niya parang nag-flow lang yung song sa utak ko. Hindi ko siya pinag-isipan masyado. Pina-perform ko lang siya sa gitara, yung chords. Then lumabas na lang yung words na walang pinanggalingan yung idea, concept ng song. Pupusan mo song na ito. At first, parang siya very, very blank yung meaning ng song for me. Pero as like the songwriting process progress, doon ko naiintindihan ko yung kung ano saan nanggagaling yung song. So, siguro yung more of like being, not taking like your loved ones for granted. Kung nandyan pa yung gulang mo, nandyan pa yung family mo, mahalin mo sila. In-upload ko siya sa TikTok. Ang daming discover ng song, gumamit ng audio. Doon ako na-discover ng Viva. And then, since 16 lang ako that time, 17, kasama ko yung magulang ko na kausapin yung management. Hindi ko in-expect na may mga mag-reach out sa akin na gano'n. Since nirelease ko lang to para mapakinggan na ibang tao, ako as long as nakagawa ako ng music, masaya na ako. So, nung napansin ako ng mga labels, ng Viva, sobrang saya ko. Sobrang excited ako na pasukin tong industry na to. Every time na iniisip ko yun, na wow, may mga nag-reach out sa akin. Totoo ba itong nangyayari na to? Uy! So, itong photo na to ay All the Covers Live EP. Nandito ako, ikaw sana, bakit ngayon ka lang? At wala na bang pag-ibig? So, ito yung cover photo niya. Nagustuhan ko lang talaga siguro yung old music, yung lumang tugtugin. Naisip ko na i-adopt siya sa sarili kong music. What if medyo retro yung style ng mga kanta ko, retro yung formahan ko, retro yung galawan. So, siguro before, yung mga music ko nung 2020-2021, yung ginagawa ko sa phone, yung mga bedroom indie pop, gano'n. Pero ngayon, try ko mag-rock, try ko mag-pop, try ko mag-ballad. Ano yung napikil mo na parang may break naman na sa... Masaya, siyempre, di ba? Parang may naukit ka na sa music industry, so na hindi naman siya mabubura. Kapag gigs, ang saya niya i-perform, rom-com is miss kasi energetic siya, so energetic yung crowd. So, proud na proud ako sa mga kanta na yun. Humble beginnings. Nagre-record ako ng vocals. Itatago ako sa closet nang walang electric pa, walang hangin. Tapos kinakanta ko yung tinatapos yung buong kanta. Yung ulap. Doon ako siya ni-record. With the earphones, yung mic na earphones, tapos yung pop filter. Then kinakanta ko yung song, buong song. Ano yung song or songs na masasabi kong nagbago lang ko? Yung ulap. Kumbaga yun yung gateway ko to this industry, yung music industry. May mga moments na magugulat ka na lang na yun nga rin may lalabas ako. May mga taong makakakilala sa akin. Alam mo kanta mo. So, ayun yung mga time na wholesome lang. Sobrang nakakataba ng puso. So may mga fan encounters ka ba na parang narinig ko na memorable? Marami. Pero, ayun naman. Mga fan encounter kahit sa gig. Siguro yun, may nagkikiss bigla. Crazy, yun. Sino yung masasabi mong musical influence sa scene? Apocalyptic Society, or mga recent, sila Four Spades, si JK, big fan. Sa international, mostly mga
luma. Elvis Presley, gano'n. Sila Beatles. Nung nag-cover ka nung nandito ako Altas, parang sobrang nag-bull siya. Ay, kick siya. Hindi ko in-expect na magugustuhan siya ng taong gano'n kagrabe. Pero kami as like the performer nung covers na yun, enjoy kami. Gandang-ganda kami sa naging performance namin. Super proud kami. Pero nung nirelease siya, hindi nagustuhan ng tao. Hindi namin siya masyadong in-expect na ganun kagrabe yung naging impact niya sa OPM. Go viral ka din through your mga anis na everybody sing. Then yung mga kinukwait ka na you're in your final boss. Natatawa lang ako kasi ano lang siya eh. Hindi ko siya pinag-iisipan talaga. Lumalabas lang sa akin yung mga ganong bagay. Yung everybody sing. Ginagawa ko siya kahit sa iba kong mga kanta. Siguro yun na-pick up lang nila sa nandito ako. And then yung Yearner final boss. Wala, nakakatawa lang. Kasi may ganun pala. Kailan mo naman na parang ito na yung teach me moment? Siguro pag may gig, kunyari may malaking gig, tas alam ng tao yung mga kanta ko. Doon mo habang nakanta ko, talagang nag-goosebumps ako. Tumataas balibo ko. So, ang fourth photo ni Rob ay Wara. So, ito yung concert namin nung December 5 sa Araneta Coliseum. Kasama ko si Arthur, si Adi, at si Amiel Sol. Nakakamiss. Ito yung poster ng concert namin. Wala lang, masaya lang. Kasi yung buong concert na to, hindi talaga namin siya masyadong sineryoso. In-enjoy lang talaga namin yung concert na to. So, daming memories ng photo na yun. Kahit off stage, like off cam, bonding kami yan eh. So, kwentuhan kami lagi, basketball. Natural talaga yung nangyayari sa stage. So, kahit nung umakit na sa stage, parang normal lang lahat. Parang tumambay kami sa Araneta. Nagpo-perform yung isa, kukwentuhan kami. Narinig namin isa't isa, kantahin yung mga sarili namin kanta, kantahin yung kanta namin ng ibang artist. Katulad ni Arthur, kinanta niya yung song ko na Ulap, which is sobrang solid. Bruh! Pero sinong nakaisip ng idea na magka-tattoo kayo? Sino ba naiisip sa inyo? Sino nag-influensya? O ba? Si Amiel ba? Parang si Amiel eh. Ikaw no? Feeling ko si Amiel. Ikaw no? Baka si Mag-Fuse. First tattoo ba yan? First tattoo ko to. So, nung nagkukwentuhan sila, patato tayo. Para sa concert. Ako naisip ko, parang maganda itong first tattoo. Meaningful siya. Doon kami lagi magkakasama sa court kung saan kami naglalaro. Doon talaga nagsimula yung idea na yan yung concert na yan. So, kaya yung concert na yan, parang medyo varsity yung team. Hindi namin in-expect na pwede pala yun. Pwede ka kaming kakasama rin sa stage. Pero maganda siyang idea. So, pinurs talaga namin. Pwede kayong mag-form ng as a boy bus. Ayos din. Pero hindi kasi kami sumasayaw eh. Si Arthur lang. Yung Arthur, ikaw na lang. Nirehearse pa namin yun, pero nalimutan ko yun. Hindi. Pero ito si Amiel, dancer din to eh. Si Adi, dancer din yan. Medyo reserved. Ako, Actually, at first, ako sa ganyan eh. Parang hesitant ako na makipag-interact sa ibang artist. So yun nga, baguhan lang ako sa industriya, so mahihain talaga ako. Pero, nung nakilala ko sila, syempre, may realize mo, tao lang din yung mga artist na may kanya-kanyang hobbies, hindi lang music. Changes nung after nung parang temperate of them. Alam mo na kung anong mabibring mo sa table, alam mo na-challenge mo na yung sarili mo enough para maging confident, makakuha ng confidence sa ganung bagay. Your leading aids, para how is it rating din tayo? Ayan na, sa mga photo. Ashley, Janine. Wow! Oo nga, di ko napansin. Si Ashtin. Oo.
Ayos. Actually, ano sila eh, parang babait yung mga yan. Ako lang hindi. Hindi, enjoy lang. Parang, ayun nga, masaya kasi may nagkakaroon ka ng bagong kaibigan na hindi lang musician, kundi mga actors din. Pero ikaw, Rob, if pakupahiin ka ng dream week, i-relate mo sa isang Emily CEO, parang nasa star year, ECT. Ay, ito, medyo, nakasama ko siya kanina eh. Sa Showtime, si Miss Ann Curtis. Miss Ann Curtis, shout out. Tama ka. How do you feel naman na doon sa photong yun daw ay may kamukhang artista? Nasaan? Tago na niya sa pangalang Paolo Abelino. Ay, Nasaan? ito, yan, sa taas. Blue ka. Hindi ko makita. May B. Ito. Asan dyan? Abelino ka daw dyan. Hindi pa Pogi yun. Idol yun si Goyo. Pero, saan dyan? Uwa ko yung tatay ko dito eh. Nakakatuwa, syempre, Paolo Avellino yun eh, di ba? Idol yun. Si Carson. Si Carson ba yun? 7 years. Si Dio! Si Dio yun. Paano kapag may nag-invite sa'yo, isang aktor, like sa isang serye or sa isang movie, game ka ba sa ganun challenge? Ako, game ako dyan. Mahilig rin ako sa film. Mahilig rin ako. Ako gusto ko matry yung mag-act. Malay mo, nag-act na ako. May inaalay ka bang music para sa isang tao? Ako talaga, in general, lagi ako magsulat. Ang tanong ng bayan, ano ang relationship status ni Daniel? Ang relationship status ko, I'm doing good. For safety. Pero meron kang, nagpapasaya ba sa'yo? Yun na lang siguro. Maraming nagpapasaya ng puso ko. Robert, shout out sa family ko, sa nanay ko, sa tatay ko. Ano naman pala yung feeling mo kapag yung song mo parang napipili siya as OST? Masaya. Kasi di ba parang isa rin sa inspirasyon ko yung para siyang nasa isang movie scene. Tanda ang awit para kay Stella. So, kumanta ako dun. Sinulat yung mga kanta dun, sinulat ni Tyro. Ni Sir Tyro. So, kinanta ko yung mga songs yun. Then, nang pinanood ko siya sa scene eh. Nakakatuwa na rinig yung boses ko sa big screen. The Rob Daniel Show. Wow. So ito yung concert ko sa February 27 sa Araneta Coliseum. The Rob Daniel Show. Kasama ko si Arthur Neri, si Ashtin, si Janine Tanyosa, si Miss Pops Fernandez, si Mr. Ogie Alcacid. So sila yung mga guest ko sa concert na to. The Rob Daniel Show. Get your tickets now. Rob, how does it feel to headline your first ever concert? Nakakakaba, syempre. Doon yung pressure na hindi lagi yung tanong sa sarili ko kung may manonood ba. Pero thankfully, grabe, may mga taong manonood, may mga taong pupunta. Thousands of people ang pupunta. Excited ako, to be honest. Yeah, excited ako na makapag-perform. Ako, big fan ako ng performing. Ayun, roller coaster of emotions, syempre. May mga kanta na kikiligin ka, yung kantang masasaktan ka, may kantang mag-yearn ka, may mga kantang mamimiss mo siya. Ano yung may yung makaramdam na nakakasama mo yung big artist din? Siyempre, masaya, lalo si Sir Ogie Alcacid. Abangan nyo na lang kung ano yung gagawin namin si Sir Ogie Alcacid. Malay nyo, mag-flip top kami doon. Ano yung mga preparations mo for this upcoming concert? Sa sarili ko, of course, yung health ko, yung tulog, yung pagkain ko, syempre. And then yung arrangements, yung listahan ng set list na ayos sa namin. And then yung mga mangyayari na gimmick. Pero excited ako sa magiging pagkakasunod-sunod na songs kasi entertaining siya. What makes this concert special? Sa akin, sino ba naman ako para mag-Araneta, di ba? Na isang bata lang na nagsimula sa cellphone, nag-record ng kanta sa cellphone, sa Laguna. Thankful ako sa management na nangitiwala. Kaya ko mag-Araneta concert. Masaya ako, excited. So minsan nga, kunyari medyo na-overwhelm ako. Tinatry ko mag-step back.
And then, like, pangmasdan ko na kung ano yung nangyayari sa career ko. Ano yung mga bagay na pwede ko pang gawin. Mandami ko pang gustong gawin sa career ko. Mandami ko pang gustong i-enhance sa skills. Ni-enjoy ko lahat, every moment. Lahat, hindi ko tinitake for granted kung ano nangyari sa akin yun. Mahaba rin yung naging proseso para makapunta ako sa part ng career ko na to, na which is yung magko-concert niya ako sa Araneta. Hindi naman palagi nag-hit yung song, hindi naman palagi ganun. Lahat ng songs na ginagawa ko, pinaghihirapan talaga namin. Umabot din ako sa point na nilamon ako ng idea na kailangan maraming views to, mag-hit tong kanta na to. Tinry kong parang mag-step back muna for a little while, mas kilalanin yung sarili ko. Tinry ko rin na magsulat coming from my heart, like hindi lang iniisip na kung ano-ano, hindi magsulat lang ng magsulat. So, yun. Isasabi ko ba ang buhay ni Rob Daniel ay isang rom-com? Siguro, isa siyang coming of age. Panis. So, may mga dream artists ka pa ba na you want to collaborate with? Si Miss Regine Velasquez. Hanggang ngayon. Hindi, ayun. Maraming salamat po sa mister nyo, Sir Ogie Alcacid. Thank you. Yung mga trip ko lately, pumili ako ng camera. Kahit saan ako pumunta, lagi may camera lagi. Sa motor, ano naman yan, parang influensya naman ng pamilya ko yun. Mahilig sila sa motor eh. Vespa kami ng pinsan ko, kapatid ko. Stroll sa Laguna, kape, kain, photography kung saan mapunta, na hindi ko na masyado magawa. Actually, kasi yun nga, puro gigs, puro shows. Pero yung camera lagi kong dalhin kahit saan. What's next for Rob Daniel? Hindi naman matatapos yung music. Laging more music to come. See you internationally. See you sa iba't iba pang parte ng bansa, ng Pilipinas. Hi Robbers! Dito ako si Rob Daniel. Maraming salamat sa suporta niyo palagi. Sana makita ko kayo sa concert ko, February 27 sa Araneta Coliseum. This has been Rob Daniel. Don't forget to like this video and subscribe to the Philippine Star YouTube channel. Everybody sing!